Balita po ng Pulse Asia, 94% ng Pilipino naniniwalang talamak ang korupsyon sa gobyerno. Alam po ninyo, simple lang po yan. Tayo pong mga matitinupang isip, mga hindi po adik, no? Yung mga normal na mag-isip. Alam po natin na pag sinabi po na talamak ang korupsyon sa gobyerno, alam po natin kung sinong gobyerno yung tinutukoy. Kasi itong mga tokmol na DDH o Duterte diehard haters, yung mga haters po ng mga Duterte, may ibang kahulugan ng gobyerno eh. May ibang kahulugan ng pamahalaan eh. Lagi po nilang dinadamay. Kaya pag sinabi po ng tao na talamak, pag sinabi po sa mga hindi makaintindi, pag sinabi ng mga tao na talamak ang korupsyon sa gobyerno, ang tinutukoy pong gobyerno, yung gobyerno ngayon, hindi yung gobyerno ng 2016 to 2022. Paano kayo mananalo? Kasi ganito po mga sinasabi nila lagi, no? Tuwing may lalabas po na survey, nasasabihin na babanggit po yung gobyerno na katulad nung pare, yung bishop, nagsabi na magsibaba na kayo sa pwesto. Magsasalita na naman yung mga bugok na DDH. Yung mga haters ng Duterte. Sasabihin na naman nila, baba na raw si Sara Duterte sa pwesto. Ang tinutukoy pong bumaba sa pwesto, yung boss ninyo. Kasi siya po ang pinakapinuno ng Pilipinas. Hindi naman po si Sara Duterte. Masyado lang kayong nagpapatawa. Ngayon po, 94% po naniniwala na todo talamak. Grabe. Ano pa ang pinaka-superlative, no? Naniniwala po ang 94%, halos lahat ng Pilipino. Naniniwala na magnanakaw kayo sa gobyerno. Wala na pong lusot eh. Ngayon, eto po kasi ang dami po nilang sinasabi ngayon, no? Meron pa pong nagpapanukala, sasabihin, "Uy, delikado si BP Sara." Bakit? Bakit daw delikado? Kasi wala na raw suporta yung mga Duterte sa OFW. Yung mga nakakausap daw nila ng mga ambasador, ayaw kay BP Sara. Anak ng tinapay, ngayon lang po ako nakarinig na pangkaraniwang tao kinakausap ng mga ambasador, no? Tapos sisiraan si BP Sara, sinisiraan ng ambasador. Alam mo yung mga ambasador na yan, hindi yan bobo. Alam po ninyo, may mga nagsasabi po, ito, mga Duterte haters, na matatalo na raw si BP Sara dahil wala na raw suporta sa OFW ang mga Duterte. Nakakatawa kayo. Nakakakausap na ba kayo ng OFW? Sino bang OFW ang nakausap ninyo na wala nang suporta mga Duterte sa OFW? Alam niyo po, ako po naniniwala na kung may nagko-contest po ng paramihan ng suporta sa mga Duterte, nagko-contest po yung Mindanao, at saka yung mga OFW ng pasolidan. Wala na pong masosolid na suporta sa mga Duterte kundi sa Mindanao at saka sa mga OFW. Ano ba naman kayo? Ibig nyo sasabihin nyo lang magkakatotoo? Utot nyo. Hindi po kahit kailan magmamaliw. Alam nyo kung bakit? Dahil yung mga OFW, naranasan po nila na magtrabaho sa ibang bansa na wala po silang kakaba-kaba. Hindi po sila kinakabahan na yung mga maiiwan nilang mga pamilya dito ay mapapahamak nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon po, kakaba-kaba na naman yung mga yung mga OFW natin. Kasi nababalitaan po nila rito eh. 'Di ba? May nangaroling 5 taong gulang. Pinagsamantalahan na, ginurgur pa ng 2 adik. Adictiones.
Alam mo, Charity, wala naman nagsasabing 100% sa Mindanao eh. 96% masaya na kami nun. Alam mo ba ibig sabihin na 96%? Ilan na lang ang matitirang follower ninyo, ng amo nyo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang Mindanao? Sa Visayas, baka hindi mo nakikita. Sa Cebu, na pinakamalaki po ang populasyon. Pinakamalaking probinsya pagdating po sa populasyon. Solid Duterte po yan. Hindi po kinakailangan mag 100%. Engot ka na lang kung sasabihin mo na kahit isa walang supporter doon. Di ba? Huwag ganun. Huwag po tayo magpakaengot. Ang payo ko po sa mga konti lang po ang laman sa pagitan ng dalawang tenga. Huwag na kayo magta-type ng mga pang-abnormal. Huwag na po kayo mag-type ng mga pang-bugokis. Makinig na lang kayo para tumalino kayo, di ba? Hindi yung nagta-type pa kayo ng 100%. Meron bang 100%? Hindi naman namin sinasabi na pag solid 100% eh. 96% ayaw pa ba namin, no? Gusto na namin yan. Na yan pangarap. O kaya ito po yung ito yung question ko. Sa mga nagsasabi po na kasi sabi nila pag nagtambal daw yung Leni Robredo at saka BBM. Ang dami ko na po naririnig. Meron pa si Abe, may sarili si Abe. Irene. Sino ba yung gusto ni Abe na katambal ni Irene? Irene Marcos Araneta. May gusto siyang katambal eh. Si Abe. Si John Vic ba? O, tignan nyo po. Ay, si Torre pala. Tama. Si Irene daw, tsaka si Torre. Saan kukuha ng boto si Irene? Ibig nyo sabihin, yung mga galit sa Marcos, boboto kay Irene? Galit nga sa Marcos din yan eh. Kaya halatang nambobola to si Abe. Ewan ko kung saan kumuha yan si Abe ng kanyang imahinasyon. Ganun talaga Abe, pagka paporol ka, no? Paporol. Okay. Dito tayo. Yan ang pangarap nila, Leni at BBM. Ngayon, ang tanong, saan sila kukuha ng boto? Alam nyo po, ngayon panahon natin, ngayon lang po pinaka-polarized. Ibig sabihin, halos walang Pilipino. No? Halos lahat ng Pilipino ngayon, mayroon na pong kinakampihan. Wala na pong Pilipino ngayon na, yung nasa voting age, wala nang Pilipino ngayon na undecided. It's either maka-Duterte ka, maka-Sara Duterte ka, o anti-Duterte ka. Yan lang po ang mga Pilipino. At ako po naniniwala, 80% ng mga Pilipino pro-Duterte. Hindi po dahil sa kagagawan lang ni Sara Duterte, hindi po. Kasi sinasabi nila, paano mananalo yan si Sara Duterte? Ano ba ginawa niya nung Vice President? Hindi naman po yun yung usapin eh. Tatay niya ba hindi naging presidente? Sa tingin nyo ba sumikat si Sara Duterte dahil sa kanya lang? Malaking bahagi po ng kasikatan ni Sara Duterte. Ako personally, hindi ko namang alam kung ano yung ginawa ni Sara Duterte nung siya ay naging mayor ng Davao. Ngayon na lang, pag nagre-research ka, ayan pala mga ginawa ni BP Sara. Diba? Kaya natin iboboto ang mga Duterte dahil nasaksihan natin, naranasan natin, yung mismong si Tatay Digong nung naging presidente. Naranasan natin yung war on drugs, naranasan natin yung build. No? At tayo naniniwala na hindi magbubunga ng mangga ang santol. O hindi magbubunga ng santol ang mangga. Napatunayan na natin yan. Nakita nyo. Yung mga Aquino. Palpak na yung Cory, mas lalong palpak yung anak.
May ngayon, sa kasalukuyan, nakilala yung ama bilang magnanakaw. Yung anak, mas malupit. Breaking all records. Yan yung sinasabi natin na extension po ng kasikatan ni Tatay Digong na hindi po bumaba ng 80% sa lahat ng survey nung siya yung presidente. Extension si BP Sara ng kasikatan ni Tatay Digong. Kaya patuloy tayo naghahanap. Hinahanap-hanap natin yung pamumuno, yung Duterte leadership. Kaya talagang ako, naniniwala talaga ako. O yung nagsasabi po, yung nagsasabi pa rin na talo na raw si BP Sara pag nag-combine si Leni Robredo tsaka si Bongbong Marcos. Magba-vice president si Bongbong Marcos. Ano yung kapit sa patalim yun, no? Huwag ka lang makasuhan. Ito lang po ang tanong ko, saan kayo kukuha ng boto? Ibig nyo sabihin, pag nag-combine si Leni at saka si BBM, makukuha na nila yung Mindanao? Ibig sabihin, ang boto ng Mindanao para kay BP Sara yan. Alam niyo yan, wag na tayong magbulahan. All of a sudden, dahil nag-combine lang si Leni tsaka si Bongbong Marcos, ang Mindanao boboto na sa kanila. Ang Cebu boboto na sa kanila. Ang Visayas boboto na sa kanila. Dahil lang sila nag-combine. Iba po yung pagkukombine. Iba po yung pagkukombine ni Sara Duterte at na BBM dahil pareho lakas yun. Dala-dala ni BP Sara yung Visayas at Mindanao. Dala-dala naman ni BBM yung may solid north pa nun. Ngayon, barag-barag na yung solid north. Marami na sa solid north, hindi na suportado si BBM. Sila Chavit Singson, yung mga sa bandang Cagayan, etc. Ang dami na. Barag na yan. NCR, panalong Duterte dyan. Kaya ang tanong ko sa inyo ganito, mababago ba ng pagkukombine ni Leni Robredo at saka ni BBM yung Mindanao at Visayas? Parehong Taga-Luzon yan. Paano sila kukuha ng boto sa Mindanao at Visayas? Papanood ko lang po sa inyo. Ito, real talk po to. Kung paano po dinudumog. Ngayon, kung makakapagpakita po kayo ng ganito po kadumog. Ito po. Ito sa aktual si BP Sara sa Cebu. Ganyan po dinudumog sa Cebu si BP Sara. Pinakamalaking boto po na lalawigan. Nag-iiyakan pa po yung mga tao Ayan po yung mga willing makamayan man lang si BP Sara. Ganyan po kadumog sa Cebu. Ito pa. Nagtitilian, nag-iiyakan. Nakita nyo kung gaano karami ang mga dumudumog kay BP Sara. May nakita na ba kayong ganyan sa pagdumog? Isip-isip din kayo. Balik na natin yung pagmumukha ko. Sa tingin po ninyo, yung impeachment na yan, gusto pa ng mga tao yan? Kagatin pa ng mga tao yan? Tandaan nyo, sabi nga, ilang porsyento yung naniniwala na talamak ang pagnanakaw? 94% po ng Pilipino nagsasabi na talamak yung nakawan ngayon sa gobyerno. Sa tingin ba ninyo, maniniwala sila na ang solusyon sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, ang solusyon ay impeachment ni BP Sara? Wala pong maniniwala kahit sino na yun ang solusyon.
In fact, maaasar po ang taong bayan. Bakit? Dahil niloloko ninyo ang taong bayan. Trilyon ang flood control project. Trilyon, ha? Malaking bahagi ng trilyon na yan ay binulsa ng mga magnanakaw. Ngayon, ang gusto nyong parusahan, si BP Sara, hindi nyo nga masabi kung ano yung krimen ni BP Sara. Yung confidential fund, paulit-ulit kayo sa sinasabi nyong confidential fund. Paulit-ulit nyong sinasabi na kaya impeach si BP Sara dahil sa confidential fund. Alam na po ng tao ngayon, tumalino na po yung mga tao na ang confidential fund po ay hindi talaga pinaliliwanag. Dahil ang confidential fund, panlaban po yan. Diyan sa mga katulad niyan. Balitang-balita natin, yung estudyanteng natigok, umiiyak po yung nanay na OFW. Bakit ba nagtiyaga na mahiwalay yung nanay sa kanilang mga anak at nagtatrabaho para mapagtapos ng pag-aaral? Yung matalino nilang anak, nakapasok sa scholar, matalino nilang anak, pumasa sa UP. Yan po. Sasabihin ba ni BP Sara, ginastos ko yan para mapigilan yung mga recruit? Sasabihin niya ba kung sino yung mga binayaran? Sino si Mary Grace Piatos? Eh di hinanting yan. Alam na po ng taong bayan na kaya nga confidential fund. Ngayon, kung ini-insist ninyo na dahil may confidential fund si BP Sara, justified na siya'y ma-impeach, bakit hindi nyo impeach si BBM? Samantalang 4.8 billion ang kanyang confidential fund. Ano po ba mas malaki? 125 million o 4.5 billion? Thank you very much muna kay Imelda Sanggalang na nagbigay po sa atin ng $10. Kaya alam na alam ng tao na kaya gusto ninyong i-impeach si BP Sara dahil hindi kayo mananalo kay BP Sara. Ngayon po, nagbibiro, bagamat nagbibiro si Pulong, marami po ang may gusto nito. Personally, ayoko. Pero marami pong Pilipino gusto eh. Gusto nila makatiyak eh. Sa panawagan, Duterte, Duterte. Ang biro nga ni Congressman Pulong, BP Sara ang presidente, Vice President si Katie Duterte. O bakit po natin alam na nagbibiro lang si Pulong? Siyempre, hindi pa po siya qualified para maging Vice President. Pero once na mag-qualify na yan na tumakbo ng mga congressman, mananalo po sa Davao yan si Katie Duterte. Ganyan po nila kamahal. Ngayon po, yung mga nagsasabi po na pinaka magulo, pinaka anong tawag dyan? Pinaka worst na syudad. Ang dami pong pinalalabas ngayon na punong-puno ng droga. Eh bakit po hindi natatalo yung mga Duterte sa Davao? Ang nagsasalita po ng hindi po totoo na peaceful sa Davao, pare-pareho namang hindi taga Davao. Yung mga hindi taga Davao, yun yung nagsasalita na ayaw nilang manirahan sa Davao. Eh bakit yung mga taga Davao, Duterte pa rin ang binoboto? Tandaan po ninyo, yung bumuhos po yung pondo dyan. Yung kalaban nila, yung magkapatid na, ano na nga yung kalaban nila? Ano na nga apelyido ng mga nakalaban nila noong nakaraan? Talo pa rin, partida, nakakulong pa si Tatay Digong noon. Hindi pa nakapangampanya ng maayos. Panalo pa rin. Nograles, di ba? Yung mga Nograles. Oh.
Binuhusan ng pera yan. Alam mo, Pat Sabilio, pag hindi mo kayang sabihin yan, yan sinasabi mo, hindi mo kayang sabihin sa Davao yan, huwag kang magsalita rin. Ako, yung mga sinasabi ko rito, kaya kong sabihin kahit saan. Ikaw ba kaya mo sabihin niya na uto-uto ang mga tao sa Davao? O, wag na sa Davao. Diyan na lang, kung saan ka man naroon. Lumabas ka lang ng bakuran mo, sabihin mo mga uto-uto ang mga Duterte supporters. Kaya mo bang sabihin yan? Ako kaya ko ipagmalaki na ako ay Duterte. Lahat ng sinasabi ko rito, kaya kong sabihin sa labas. Ikaw ba kaya mo sabihin sa labas yan? Ha? Labas ang sinasabi. Nasa labas ka ba ngayon? Hindi yata alam ni Pat Sabilio yung kahulugan ng sabihin eh. Balik tayo sa grade 2 mga bata ah. Ano ang mangyayari pag sasabihin? Anong sense ang gagamitin? Bibig. Hindi pala. Ano ang gagamitin pag sasabihin? Teacher, bibig po. Tama ba si Pat Sabilio na tinype niya? Yun ba ang kanyang pagsabi? Tinype niya eh. Ang hamon ko sa iyo, Pat Sabilio, kumausap ka ng tao sa labas. Sabihin mo na tanungin mo muna. Para makaligtas ka. Yan yung problema sa inyo eh. Ang gagaling naman mang-uto ng mga Duterte supporter. Ang galing naman naming mang-uto. Bakit? Tanong ko sa inyo, kung nang-uuto lang kami at nauto yung 80% ng mamamayang Pilipino, bakit hindi nyo kayang mang-uturin? Utuan pala laban eh. 'Di ba? Yan eh. Ang tawag diyan, Pat Sabilio, market of ideas, 'di ba? Nagbebenta tayo ng ideya sa tao. Mas kapani-paniwala kasi yung mga sinasabi namin. Mas kapani-paniwala na laganap ang korupsyon ngayon. Nakikita ng tao eh. Wala namang, siguro meron, hindi lang napakita nila. Wala namang issue ng mga, anong tawag dyan? Ghost project ng panahon ni Tatay Digong. Sa imahinasyon lang nila Pat Sabilio at saka ng mga taong labas at mga diehard Duterte haters, no? Doon lang po sa mga diehard Duterte haters laganap ang korupsyon ng panahon ni Tatay Digong. Wala nga silang kasong isinampa na korupsyon eh. Kahit nga yung 125 confidential fund, hindi nga nila maipaliwanag paano na-cleared sa COA, hindi cleared sa utak nila. Sa utak nyo na lang mga Duterte haters, mayroong corruption sa panahon ni Tatay Digong. Malawak. Ito po, lahat ng tao nagsasabi. Kumausap kasi kayo ng mga tao. Alam nyo po, hindi naman po habang panahon na nakakapang-uto kayo eh. Ang bilis nga, tignan nyo, kailan lang na-elect si BBM. Alam nyo, hindi nyo kayang utuin ng mga Pilipino. Yan ang mahirap eh. Akala nila uto-uto mga Pilipino. Kayo lang na nag-iisip. Nagsasabi na yung mga Duterte uto-uto kasi yan. Yun ang akala nyo. Tinatawaran nyo yung kakayahan. Simple lang naman yan. Totoo bang may corruption ngayon? Hindi ba kami nanonood ng mga Senate hearing? Kaya nga nila tinigil yung Senate hearing dahil ayaw na nilang mapanood natin eh. Ayaw na nilang mapanood natin kung gaano sila kalakas mag-corrupt, mangurap. Okay.
Pinakita ko po sa inyo kung gaano po dinudumog. Sasabihin na naman ng mga haters. Duterte haters. Ganun. Di magpakita rin kayo na dinudumog si Lenny. Magpakita rin kayo na dinudumog si BBM. Di ba? Nang hindi eleksyon, hindi ito eleksyon eh.